Kabanata 2631. Hindi ba napakalapit ng relasyon ng pamilya mo at ng pamilya ni Zephyr? Hindi mo talaga alam ang tungkol dito. Hindi sumagot si Leia at nakatitig lang kay Zephyr at Roxy na naglalakad palapit sa kanila. Nakita rin ni Roxy si Leia at agad na niyakap si Zephyr na para bang pinapakita niya ang kanyang dominasyon. Miss Yang, nagkataon lang. Tumingin si Zephyr kay Leia ngunit hindi umimik. Oo, nagkataon lang. Magalang na tumango si Leia. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang wine glass at humigop na parang ayaw na niyang kausapin si Roxy. Hindi napigilan ng ilang kaklase na makaramdam ng kakaiba nang makita ang interaksyon nilang tatlo. Sinulyapan ng isa sa kanilang mga kaklase si Zephyr at nagtanong, Zephyr, girlfriend mo ba ito? Hindi sumagot si Zephyr, ngunit agad na sinagot ni Roxy ang tanong. Oo, kanina pa kami nagde-date ni Zeph. Zeph, lahat ng mga kaklase na naruroon ay kilala si Daisy Vanderbilt mula sa mga Goldman, at alam din nilang lahat na si Daisy ay may napakalapit na relasyon kay Zephyr noon. Napaka-espesyal na pag-aalaga ni Zephyr kay Daisy, at malalaman ng sino mang mapagmasid na tao na may bagay si Zephyr para sa kanya. At Zeph ang palayaw na ginamit ni Daisy para tawagan si Zephyr noon. Matapos tingnan ang itsura ni Roxy, may naintindihan ang mga babae. Biglang tumawa ang isa sa kanila, at walang nakakaalam kung sinadya o hindi niya sinasadya. Nakikita ko, balita ko nagpakasal na si Daisy. Zephyr, hindi ko ine-expect na hindi mo siya nakalimutan pagkatapos ng maraming taon. Ang tugon niya ay naging dahilan ng pagdilim agad ng ekspresyon ni Roxy. Alam kong palagi akong stand-in, ngunit ayaw kong ipaalala ang katotohanan ito. Pero bakit walang sinasabi si Zeph? Hindi man lang niya ipinapaliwanag ang relasyon namin para sa akin. Hindi ba ito nagpapatuloy para patunayan na stand-in lang ako? Napakagatlabi si Roxy pero agad na pinigilan ang emosyon at ngumiti. O talaga, nagpakasal na si Miss Vanderbilt at nakilala ako ni Zeph pagkatapos noon. Marahil ito ang tinatawag nating mga tao na kapalaran. Isang buntis ng ngiti ang ibinigay ng babaeng kaklase na para bang kinukutya niya ang katotohanan na ang isang stand-in ay walang kahihiyan na mag-isip ng napakataas sa kanyang sarili. Gayunpaman, narinig ko na si Miss Yang ay may crush din kay Zephyr sa loob ng maraming taon, tama ba? Itinoon ni Roxy ang tingin ng lahat ng tao sa paligid niya kay Leia. Hindi nila alam ang crush ni Leia kay Zephyr. Ang alam lang nila ay may magandang relasyon ng mga goslang sa mga Yanjes. Magkaklase noon sina Zephyr at Leia, at sobrang close silang dalawa. Nang maglaon, nagpakita si Daisy sa kanilang buhay sa pamamagitan ni Zephyr, at silang tatlo ay halos hindi mapaghihiwalay. Nakikita ng lahat sa paligid nila na may gusto si Zephyr kay Daisy noon, pero hindi nila alam na may gusto rin si Leia kay Zephyr. Sa madaling salita, si Leia ang nagtago ng labis na pagmamahal kay Zephyr na walang nakapansin. Anong klaseng love triangle ito? Mahigpit na kinurot ni Leia ang tangkay ng baso, at naging malamig ang ekspresyon niya. She glared at Roxy looked at her with a trace of provocation beaming from the bottom of her eyes. Makalipas ang ilang oras, tumawa si Leia. Pero past na lahat yon. Matagal ko na itong pinakawalan. Inamin ito ni Leia on the spot. Now that she was claiming that she had let go of the past, it means na hindi na siya lihim na umiibig dito. Tanong ng kaklase ni Leia sa sandaling iyon, kailan nangyari? Bakit hindi namin alam ang tungkol dito? Sumulyap si Leia kay Zephyr at mahinahong sumagot, nagsimula akong mahalin si Zephyr pagkatapos niyang mahulog kay Daisy. Ang paraan ng pakikitungo at pag-aalaga niya kay Daisy ay talagang kaakit-akit para sa akin dahil lahat ng mga bagay na ginawa niya ay nagpapakita na siya ay isang taong may kakayahang pangmatagalang relasyon. Bahagyang natigilan si Zephyr. Inubos niya ang alak sa baso, tinitigan ang baso, at mahinahong idinagdag, ngunit nakaraan na iyon. Iba na ang mga bagay ngayon. May boyfriend na ako. Nagulat ang lahat sa paligid. Maging si Roxy ay natulala, ngunit mabilis siyang nag-react. Miss Yang, ginugulo mo ba kami? Kabanata 2632. Di ba siya may crush kay Zephyr, kaya mamamatay siya nang wala siya? Siya ay malinaw na isang dunderhead kapag nahulog siya sa isang tao, kaya paano siya magkakaroon ng pagbabago ng puso sa isang kisap mata? She must feel too embarrassed to admit it, so she's just find an excuse to prevaricate and change the topic. Tingin mo nagbibiro ako. Sayang, hindi ako isang taong mahilig magbiro. Inilabas ni Leia ang kanyang telepono, nag-scroll sa listahan ng kanyang contact, naghanap ng numero, at inilapit ang telepono sa kanyang tainga.
Paki-pick up ang tawag. Magpakita man lang ng kaunting paggalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinagot ng kabilang partido ang tawag at matamlay siyang binati. Hello, tumabi si Leia at nakangiting sinagot ang tawag, tumalikod sa kanila na medyo naninigas ang ekspresyon. Honey, kakagising mo lang. Sa sandaling marinig ng kabilang partido ang salitang, honey, agad siyang nawalan ng ganang matulog. Agad siyang umupo, sinilip ang caller ID sa screen, at nakitang hindi pamilyar na numero iyon. Sino ka? Hininaan ni Leia ang boses niya. Hindi mo ba nakikilala ang boses ko, Mr. Shaw? Napalingon siya at nakangiting kumaway sa mga kaklase, saka tumalikod at nagpatuloy sa pagsasalita sa telepono. Ito ay isang emergency. Napakamot ng buhok si Morrison at tumingin sa orasan sa dingding. Emergency. Nawala ka na ba sa isip mo? Hindi mo ba alam na hindi ako nakaka-adjust sa jet lag ko kamakailan? Alam mo bang iniistorbo mo ang tulog ko? Please, I can pay you for your effort. Just come and put up a show with me. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo pagkatapos nito. Pangako hindi nakita guguluhin ulit. Huminga ng malalim si Morrison. Babae, malas talaga para sa akin ang makilala ka. Ipadala mo sa akin ang iyong address. Pagkatapos sabihin niyon, agad na ibinaba ni Morrison ang tawag, bumangon sa kama, at dirdiretsong naglakad patungo sa banyo. Kinuyam ni Leia ang kanyang telepono, nakahinga ng maluwag, tumalikod, at naglakad patungo sa kanyang mga kaklase. Kakagising lang niya at nagmamadali siya ngayon. Pasensya na at nakalimutan kong ipakilala siya sa inyo. Lei, may boyfriend ka na ba talaga? Mula kailan? Mataimtim na naalala ni Leia. I think I should categorize it as a chance encounter. Noong una, hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ngunit pagkatapos na makilala siya ng ilang beses, sa palagay ko ay nakapuntos ako ng isang maswerteng hit ng isang fluke. Nalaman ko na siya ay isang mabuting tao, kaya sinubukan kong yayain siyang makipag-date. Napaka-consider pala niyang tao. Si Leia ay hindi nagsinungaling tungkol sa anumang bagay sa kanyang buhay, maliban na siya ay walang bagay para kay Zephyr at sa kanyang pag-ibig. Para kay Morrison, nang makita kung gaano siya kadeboto noong ipinapaliwanag niya ang relasyon nila ni Morrison sa kanyang mga kaklase, siniseryoso ito ng lahat at inakala nilang totoo ito. Natawa si Roxy sa pagkakataong ito. Obvious naman na ikaw pa rin. Bigla siyang pinutol ni Zephyr. Siya ba ang lalaking nagpabalik sa iyo noong isang araw? Natigilan si Roxy, lumingon kay Zephyr, at tinitigan siya. Bakit naman niya tatanungin si Leia tungkol sa lalaki? May alam ba siya? Hindi naman itinanggi ni Leia. Oo, nakasama ko siya. Kumunat ang noo ni Zephyr. Hindi mo ba naisip na mas katawa-tawa ka? Hindi mo pa siya gaanong kilala. Tumawa ng malakas si Leia. Bakit ako ang katawa-tawa? Nagkataon lang na na-in-love ako sa kanya. Nagbabago ang mga tao, hindi ba? Pinabulaanan niya ang sinabi nito sa kanya noon. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Roxy. Anong ginagawa ni Zephyr? Ngayong may date na si Leia at titigil na sa panggugulo sa kanya, hindi ba magandang bagay ito? Makalipas ang 20 minuto, nakita ni Leia ang isang figure na papasok sa venue, at bago siya mahanap ni Morrison, sumigaw siya ng nakangiti, honey. Nang lumingon si Morrison, nakita niya ang isang babaeng humahanggaw sa kanya. Akmang itutulak na niya ito, hinawakan siya ni Leia sa balikat at mamulong, magsimula ka ng umarte. Babayaran pa kita niyan. Ikaw, nang makitang napakalapit niya, inayos ni Morrison ang kanyang posture, at nanigas ang kanyang katawan. Okay, tumayo ka lang ng maayos. Lei, boyfriend mo ba siya? Bakit hindi natin siya nakilala dati? Tumikim si Leia. Kakabalik niya lang sa Slakova mula sa ibang bansa, kaya hindi mo siya nakita dati. Kabanata 2633. Nakilala ni Roxy ang lalaking nakatayo sa harap ng grupo. Hindi ba siya yung lalaki sa cafe noong isang araw? Oo, lumingon si Leia kay Roxy. Nagkasama kami that time. Ginawa lang namin yun para i-expose yung coffee shower performance mo, kaya nagkukunwari lang siya na hindi niya ako kilala. Nagbago ang ekspresyon ni Roxy. Ipinulupot ni Morrison ang kanyang braso sa mga balikat ni Leia, mabilis na hinaluan ang sarili sa paglalaro. Oo, kaibigan mo ba sila? Mga kaklase. Oh, mga kaklase mo. Hey guys, kumusta na kayo? Nakangiting bati ni Morrison sa lahat ng naruroon.
Sumagot ang mga kaklase ni Leia sa kanyang pagbati, na mas masigla ang pakikitungo sa kanya kaysa sa pakikitungo nila kay Roxy. Napatingin tuloy si Morrison kina Zephyr at Roxy. Oh, parang pamilyar ang dalawang ito. Nakita dati. Lumamlam ang ekspresyon ni Zephyr. Oo, hindi naglakas loob na magsalita si Roxy, sa takot na ilantad siya ni Morrison sa nangyari noong isang araw, ngunit nag-aatubili siyang aminin ang pagkatalo ng hindi lumalaban at preemptive na nagtanong, Mr. Boyfriend ka ba talaga ni Miss Young? Agad namang naglabas ng naiinis na ekspresyon si Morrison. Bakit ka magtatanong ng ganyan? May balak ka bang ligawan at agawin ako sa kanya? Kung iyon ang kaso, hayaan mo akong linawin na hindi ikaw ang aking tasa ng tsaa. Bago ka gumawa ng awkward sa harap ng lahat. Oo nga pala, napakatalino ng pagbuhos your own coffee on yourself performance mo sa kafe. Talagang dinala niya ang pangyayari, dahilan para mamatla ang ekspresyon ni Roxy. Ang isa sa mga kaklase ni Leia ay nagtanong, ano ang tungkol sa buong pagbuhos sa sariling kape sa sarili mo? Napatingin si Morrison kay Leia. Oh, may isang random na babae na nagbuhos ng kape sa kanyang sarili at sinisi ito sa aking babae upang makagawa ng isang eksena sa isang kafe. Diyos ko! Talagang ginawa niya ang isang bagay. Sa pakikinig sa pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya, nanginginig sa galit si Roxy at tuluyang umalis. Luha, napasulyap si Zephyr kina Leia at Morrison at saka naabutan si Roxy. Ang mga talakayan na nangyayari sa mga kaklase ay unti-unting hamupa pagkaalis nila sa eksena. Hanggang sa matapos ang seremonya ay lumabas si Leia sa venue at nakita niya si Morrison na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan, umiinom ng kape at naghihintay sa kanya. Nang makita siyang papalapit sa kanya, iniunat niya ang kanyang kamay. Paano ang bayad ko? Inilabas ni Leia ang kanyang pitaka at napagtantong wala siyang sapat na pera. Ililipat ko ito sa iyo sa pamamagitan ng Google Pay. Nilingan siya ni Morrison, nginisyan, at nag-cross arms. Pinaplano mo bang kunin ang aking Google account ngayon? Nanlamig si Leia sa pwesto at inangat ang ulo. Ngunit wala akong sapat na pera. Magkano ang mayroon ka ngayon? $25.50. Nang marinig ang halagang ito, nanlaki ang mga mata ni Morrison sa hindi makapaniwala. Ganito ba ang halagang dinadala sa kanya ng anak ng isang mayamang pamilya kapag siya ay lumabas? Sino ang lumalabas na may mga salansan ng pera ngayon? May naisip si Leia at sinabing, pagkatapos ay bumuo lang ng QR code gamit ang alinman sa mga e-wallet, at iscan ko ang iyong code at babayaran kita sa pamamagitan ng online transfer. Inilabas ni Morrison ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang lahat ng application na na-install niya. Sa kasamaang palad, hindi ako gumagamit ng anumang lokal na e-wallet. Bakit hindi mo gamitin ang alinman sa mga ito? Napangiti siya, Miss, I've been living abroad and traveling a lot all these years, so why would I own a wallet? Ilalagay ko muna ito sa aking libro, kaya tandaan na magkaroon ng pera sa susunod na magkita tayo. Pagkasabi noon ay sumakay na si Morrison sa kanyang sasakyan at umalis. Hanggang, Stoslow, dahan-daang nagising si Cameron, napagtanto na sumakay siya sa isang kotse mula sa eroplano, at umupo kaagad. Nandito na ba tayo? Nakasandal si Waylon sa kanyang upuan at nagbabasa ng magazine. Nang makita niyang nagising na siya, tumawa siya. Sa wakas nagising ka na. Medyo natarante siya sa sandaling iyon. Di ba nasa eroplano tayo? Tinaas ni Waylon ang kortina ng sasakyan, at agad na nagliwanag ang paligid. Napatingin si Cameron sa labas ng sasakyan. Ang mga gusali sa paligid nila ay may klasikal na arkitektura at kaakit-akit na panlabas, ang mga kalye ay maluwang, at ang mga naglalakad sa tabi ng kotse ay may mahusay na tinukoy na mga tampok ng mukha, iba ang kulay ng kanilang balat, at ang kanilang mga mukha ay mukhang kakaiba. Sinubukan kong gisingin ka sa eroplano, ngunit tumanggi kang magising, kaya kinailangan kitang buhatin pababa ng eroplano. Dalhan, nanlamig ang ekspresyon ni Cameron. Nai-imagine na niya ang mga ekspresyon ng mga taong nakapaligid sa kanila nang ihatid siya ni Waylon palabas ng airport. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Nakakahiya siguro. It was okay. Isinara ni Waylon ang magazine at sumulyap sa kanya. Halos akala ng mga tao ay nahimatay ka na sa eroplano, at ang ground crew ay tatawag na sana ng ambulansya para sa iyo. Kabanata 2634. Napaawang ang sulok ng bibig ni Cameron. Samandal siya sa likod ng upuan at hindi na nagsalita. Salamat sa Diyos hindi ako nagising. Naiwasan ko talaga ang ganitong nakakahiyang eksena. Pagdating ng sasakyan sa villa, pinagbuksan sila ng mga bodyguard ng pinto,
at sabay na lumabas ng sasakyan sina Waylon at Cameron. Laminggalinga siya sa Mala Resort na villa sa harapan niya na may private swimming pool pa. Mr. Goldman, isang matangkad at tanned na lalaki ang lumabas sa villa at niyakap si Waylon na nakangiti, bumalik ka na. Nasaan ang batang iyon, Morrison? Hindi ba siya bumalik kasama mo? Tinapik siya ni Waylon sa balikat. Wala siyang sapat na kasiyahan sa Slakova, kaya ayaw pa niyang bumalik. Napatingin tuloy ang lalaki kay Cameron. Pwede ba ito? Ipinakilala ni Waylon si Cameron sa kanya, she's my wife. Nagulat ang lalaki, I heard from Morrison that you've found yourself a lady, but I didn't expect it to be true. Nag-asawa ka pa nga habang nasa Slakova ka. Dinala ni Waylon si Cameron sa villa kasama niya, at ang isa sa mga katulong sa bahay ay pumasok, nagtimpla ng isang palayok ng tsaa, at dinala ito sa sala. Nakipagkwentuhan ang lalaki kay Waylon sa sala. Nalaman ni Cameron na ang pangalan ng lalaki ay Damon sa pag-uusap, at tila isa siya sa mga miyembro ng night banquet. Tinanong siya ni Waylon, kumusta na ngayon ang aking lolo sa tuhod? Sumagot si Damon, ang kalusugan ni Master Hernandez ay hindi na tulad ng dati, at ang kanyang anak na babae, apo, at apong babae ay nasa tabi niya ngayon. Umupo si Cameron sa tabi ni Waylon at lumapit sa kanya. Mayroon ka ba talagang ibang lolo sa tuhod? Ang lalaking ito ay napakaraming kamag-anak. Ibinaling ni Waylon ang kanyang ulo upang tingnan siya, itinaas ang kanyang kamay, at hinimas ang tuktok ng kanyang ulo. Ihahatid na kita bukas, medyo nagulat si Damon. Pagkatapos ng lahat, dahil kilala niya si Waylon sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong magsalita ng malumanay sa isang babae. Mukhang mahal ni Master Wayne ang babaeng ito, kaya't ginawa niya itong asawa. Willie, balita ko bumalik ka na. Bakit hindi mo ipinaalam sa akin ang iyong pagbabalik ng maaga? Pumasok ang isang babaeng may magandang mukha at magarbong damit. Sandaling nagulat si Damon. Saka siya dahan-daang bumangon. Miss Woods, dirdiretsong naglakad si Evelyn patungo kay Waylon, ngunit bahagya siyang natigilan nang makita niya ang babaeng nakaupo sa tabi mismo ni Waylon. Willie, sino siya? Paano makakaupo ang babaeng ito nang napakalapit kay Willie? Pinagmasdan ni Cameron ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, at gaya ng inilarawan ni Morrison. Napakaganda niya talaga. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang labis na pinit, ang mga pupil ng kanyang mga mata ay may mapusyaw na kulay, at ang kanyang kutis na balat at platinum blonde na buhok ay nagmukhang isang Barbie doll. Napangiti ng husto si Evelyn. Ah, nakikita ko. Ikaw siguro ang nakababatang kapatid ni Willie, di ba? Naalala niya na may biological sister si Waylon. Bahagyang napahiya si Damon. Miss Woods, hindi talaga siya. Asawa ko siya, sagot ni Waylon sa kanyang tanong. Dahil sa sinabi ni Waylon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Evelyn. Siya, asawa mo siya, nagpakasal ka na, tumango si Waylon. Oo, legal kaming kasal, at ang seremonya ng kasal namin ay naka-schedule sa Tagsibol. Tumawa si Damon para gamaan ang kapaligiran. Oh, gagawin ba ang seremonya sa Slakova o Stoslo? Napangiti si Waylon. Malamang sa Slakova ito. Pwede kang pumunta kung libre ka. Agad na sumagot si Damon. Sige, tiyak na maglalaan ako ng oras at maglalakbay sa Slakova kasama si Morrison. Ibinaba ni Evelyn ang kanyang ulo at hindi umimik na para bang siya ay hindi. Kasama, pinag-uusapan nila ang seremonya ng kasal sa harap ko. Ako lang ba ang nag-iisip na ito ay katawa-tawa? Bakit siya nagpakasal bigla? Willie, seryoso ka ba sa kasal mo? Tinanggap na ni Damon ang katotohanan, pero in denial pa rin si Evelyn at naisip na imposible. Lumapit si Damon kay Evelyn. Miss Woods, tiyak na hindi kami mabibiro ni Master Wayne. Hindi siya pinansin ni Evelyn, gusto niya lang itong marinig mula mismo kay Waylon. Kabanata 2635. Tahimik na humigop ng tsaa si Cameron na parang walang kinalaman sa kanya, ngunit naririnig niya ang tunog ng puso ng isang babae na dinudurog. Matigas na sinagot ni Waylon ang tanong niya, hindi ako magbibiro tungkol sa kasal ko, so syempre, seryoso ako this time around. Pero sinabi mo na hindi ka agad mag-aasawa, at baka imposibleng makilala mo rin ang Mrs. Wright mo. Yun ang sinabi niya sa akin bago siya umalis. Noong panahong iyon, umamin na si Evelyn kay Waylon at niligawan ito, ngunit tinanggihan niya ito. Kaya naman, tinanong niya ito tungkol sa uri ng babae na naaakit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang babaeng mamahalin niya ay hindi pa lumilitaw, at maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataong makilala ito.
Matagal na siyang nahulog sa kanya, at palagi siyang mapurol at mabagal pagdating sa mga romantikong gawain at pareho ang pakikitungo sa bawat babae sa paligid niya. But at least she had been under the impression that she had a chance kasi kakaunti lang ang mga babaeng nakapaligid sa kanya at dahil kilala na niya ito simula college. Dahil dito, hanggat walang ibang babae ang lalabas sa paligid niya, siguradong magbabago ang isip niya sa huli. At ngayong sa wakas ay nakabalik na siya, ang tanging natanggap niya ay ang balitang kasal na siya. Kanina pa yan, pero nasagasaan ko na siya. Humalaklak si Waylon at tumingin kay Cameron pagkatapos sabihin iyon. Nanginginig ang boses ni Evelyn. Siya ba ang nagkusa na ligawan ka, sa simula? Hindi, tumawa siya. Ako ang nanligaw sa kanya. Para kay Evelyn, talagang nakakadurog ng puso ang pangungusap na ito. Palagi niyang iniisip na si Waylon ay hindi isang lalaking magkukusa pagdating sa panliligaw, ngunit lumalabas na ang kanyang ugali ay nakadepende sa taong kanyang kinakaharap. Napakagatlabi si Evelyn, tumalikod, at umalis. Hinabol siya ni Damon hanggang sa entrance ng villa. Miss Woods, sa kasamaang palad, malayo na ang narating niya. Tumalikod siya. Master Wayne, maaaring hindi ito matanggap ni Miss Woods pansamantala, ngunit naniniwala ako na pag-iisipan niya ito. Ngumiti si Waylon at hindi umimik kahit isang salita. Pagkaalis ni Damon, sinulyapan ni Waylon si Cameron, na umiinom ng tsaa at walang sinabi. May mali ba? Tinitigan siya ni Cameron at pilit na ngumiti. Mula ngayon, magkakaroon ng isa pang mawawasak na tao sa lungsod na ito. Bakit ako mag-aalaga kung nasaktan siya o hindi? Lumipat si Waylon sa gilid niya at mas lalong lumapit sa kanya. Kung inalagaan ko siya, hindi ka ba malulungkot? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita ngunit inilagay ang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi at humigop ng tsaa. Akala ko nakagawian na ng mga tao sa Stoslo ang pag-inom ng matapang na alak, kaya bakit umiinom ng tsaa ang iyong pamilya? Napangiti si Waylon. Gusto mo bang gawin ang ginagawa ng mga Romano? I'll drink with you tonight kung gusto mong kumuha ng drinks. Hindi, salamat. Tumigil na ako sa pag-inom. Hinawakan siya ni Waylon sa kanyang mga bisig at nagbigay ng mahinang ngiti. Ang pag-inom ay talagang hindi angkop na ugali kung inihahanda mo ang iyong katawan para sa pagbubuntis. Kinabukasan, dinala ni Waylon si Cameron sa mansyon ng De Arma. Medyo nagulat ang mayordoma nang makita siya. Ikaw ba, Mr. Goldman? Tumango si Waylon. Inanyayahan sila ng mayordomo sa bahay, sinabi sa kanila na maupo, at pagkatapos ay umakyat sa itaas. Hindi nagtagal, may bumaba mula sa itaas na lalaki, si Luis iyon. Hindi ka ba bumalik sa Slakova? Bakit ka ba bumalik bigla? Sabi ni Waylon, ibinalik ko rito ang asawa ko para bisitahin kayo. Nasaan si Yvette? Si Yvette ay anak ni Luis at Riley. Pumunta siya sa labas ng shopping kasama ang tita Riley mo. Naglakad si Luis sa sopa, umupo, at tumingin kay Cameron. Mukhang ikaw ang walang takot na pamangkin kong iyon. Walang takot. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Cameron. Hindi naman ako kasing takot. Maraming beses itong binanggit ni Zeke kay Riley, at siya at ako ay palaging nais na bumalik at tingnan. Sumilip si Waylon sa itaas. Kamusta ang aking lolo sa tuhod? Yung tiyan niya, ngayon lang siya makakain ng magaan at madaling matuno na pagkain. Isa pa, nasugatan siya noon, kaya may rayuma din siya ngayon, lalo na kapag umuulan. Kabanata 2636. Ibinaba ni Waylon ang kanyang tingin, at ang mga alon ng mga pag-iisip ay lumundag sa kanyang isipan. Nagbuhos si Luis ng isang tasa ng tsaa. Normal lang yan kapag tumatanda na ang tao. Natural lang na manghina ang katawan nila habang lumilipis ang panahon. Tumayo si Waylon. Dadalhin ko si Cameron sa itaas para salubungin siya. Tumango si Luis. Pagdating nila sa kwarto ni Hernandez at tinulak ang pinto, nakita nila si Hernandez na nakasandal sa kama at nagbabasa ng dyaryo na may band-aid tape sa likod ng kamay na parang katatapos lang ng IV injection. Lolo, pumunta si Wayne para makita ka. Naglakad si Luis papunta sa kama. Itinaas ni Hernandez ang kanyang ulo at isinara ang pahayagan, at ang kanyang boses ay hindi kasing lakas ng dati. Wayne, umupo si Waylon sa tabi ng kama. Lolo, dinala ko rito ang iyong apo sa tuhod para makita ka. Tumango si Hernandez. Alam ko na bawat isa sa inyo ay 3 maliliit na bastos ay tumira na at bumuo ng sarili ninyong pamilya. Tuwang-tuwa ako sa balita. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi pa ako makakadalo sa seremonya ng kasal at piging mo. Sayang talaga, hinawakan ni Waylon ang likod ng kanyang kamay. Ayos lang.
Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay pangalagaan ang iyong kalusugan. Ngumisi siya. Sa tingin ko, hindi na magtatagal itong katawan ko. Pero ganun lang naman talaga ang buhay, di ba? Nalampasan ko na. Lolo, sige. Tinapik ni Hernandez ang likod ng kamay ni Wayland, naputol ang kanyang sasabihin. Tigilan mo na ang masyadong pag-aalala sa akin. Tuloy-tuloy lang ang buhay, kaya sana maging maayos kayong lahat sa pagsulong. Kumaibat ang mga mata ni Wayland, at tumango siya. Saglit na nanatili sina Wayland at Cameron bago umalis sa tirahan. Matapos silang paalisan, bumalik si Luis sa kwarto ni Hernandez. Lolo, kinawayan ni Hernandez ang kanyang kamay at sinenyasan siyang lumapit sa kanya. Luis, kapag dumating na ang araw na wala na ako, tandaan mong iabot kay Z itong testamento. Ang mga Lucas ay hindi maaaring walang tagapagmana, kaya isang araw ay babalik si Yvette sa mga Lucas. Tungkol naman sa De Armas, kinausap ko si Z tungkol sa pagpili ng isa sa mga anak ng 3 Rugrats bilang tagapagmana ng aming pamilya. Ang kinabukasan ng De Armas ay aasa lamang sa batang iyon. Kinuha ni Luis ang testamento sa kanyang kamay at kinagat ang kanyang mga labi. You have my word. Napangiti si Hernandez. Mabuti. Salamat dahil hindi mo sinabi kay Wayne na hindi na maaalis ang sakit ko. Ayokong mag-alala sila ng sobra. Habang pauwi na sila, nanatiling nakatingin si Wayland sa bintana ng sasakyan. Nang makitang hindi na siya umimik mula nang umalis sila sa mansyon, nanatiling tahimik si Cameron at nagtanong lamang pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang lolo mo sa tuhod, tiyak na gagaling siya, tama ba? Inalis ni Wayland ang kanyang tingin at ibinaba iyon. Mahirap sabihin. Hindi talaga ako naniniwala sa sinabi ng tito ko kanina. Hindi ako naniniwala na si Lolo ay dumaranas lamang ng ilang malalang sakit tulad ng gastric o rheuma. Mukha siyang mas haggard kaysa kanina. Mukhang seryoso ang pinagdadaanan niya. Sakit. Kailangan pa niya ng mga infusions para sa kanyang pang-araw-araw na pag-inom ng nutrisyon. Ang mga karaniwang problema sa uukol sa sikmura at rheuma ay hindi dapat maging malubha upang maging sanhi ng pangangailangan ng isang tao sa bahay. Sumandal si Cameron sa upuan. Sabi ng tatay ko, achievement daw para sa isang tao ang mabuhay ng buo hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sa tuwing matutuklasan na ang isang tao ay nabuhay ng napakatagal, mga sakit ay magsisimulang kumatok sa kanilang pintuan, na nagpapaalala sa kanila na oras na para magpahinga ng mabuti at mahabang panahon. Pagkasabi nun, ngumiti si Cameron. Ito ba ay isang bagay na sasabihin ng isang tao para aliwin ng iba? Halatang dark humor ito. Gayunpaman, wala tayong mababago tungkol dito. Ang bawat tao ay sa kalaunan ay manunood habang ang kanilang mga kamag-anak ay umaalis sa mundo sa likod ng isa't isa. Ang magagawa lang natin ay mabuhay sa kanilang mga paniniwala. At kapag dumating ang panahon na tayo ay lumipas din, ang mga paniniwala ay ipapasa sa ating mga anak, at pagkatapos ay mula sa kanila sa kanilang mga anak, at iba pa. Buhay lang ito. Nang makitang hindi nagsasalita si Wayland, kinurot ni Cameron ang kanyang mga labi. Hindi talaga ako magaling mag-comfort sa iba. Prituhin mo lang ito habang inaalis ko ang sarili kong emosyon sa balikat ko. Hindi mo kailangang seryosohin ito. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita niyang nakasandal si Wayland sa likod ng upuan habang nakapikit. Inunat niya ang kamay niya at iwinagayway iyon sa harap ng mga mata niya. Wayne, hindi siya sumagot na parang nakatulog talaga. Kabanata 2637. Tumigil na si Cameron sa pag-abala kay Wayland. Umupo ng tuwid si Cameron at binigyan siya ng balikat na isasandig sa ulo dahil hindi siya nakatulog ng mahimbing. Pagdating nila sa villa, gigisingan na sana ng driver at ng bodyguard si Wayland, ngunit tinapik sila ni Cameron gamit ang isang daliri sa kanyang lobby. Hindi na ginaisang ng driver at bodyguard si Wayland sa huli. Nanatili si Cameron kasama niya sa kotse, at walang nakakaalam kung gaano katagal bago tuluyang nagising si Wayland at nakita niyang nakatulog din si Cameron na nakatagilid ang ulo. Natulala si Cameron nang akmang hahawakan siya nito. Akala ko matutulog ka hanggang gabi. Napangiti si Wayland nang walang magawa. Bakit hindi mo ako ginaising? Hinaplos ni Cameron ang masakit niyang balikat. Hindi ko gustong istorbohin ka. Naunang lumabas ng sasakyan si Wayland. Biglang binuhat ni Wayland si Cameron nang makalabas ito at dinala sa bahay. Willie, pinaghandaan kita ng Year Asian food, sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon si Evelyn sa villa, at ginamit pa niya ang kusina para magluto ng tanghalian para kay Wayland. Nang makita niya si Wayland na papasok kasama si Cameron sa kanyang mga bisig, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo ng ilang segundo.
Bahagyang kumunat ang noo ni Waylan. Bakit ka nandito? Ako, nag-aalala ako na baka hindi ka magtanghalian, at pumupunta ako noon para magluto ng tanghalian para sa inyo ni Morrison. Alam ito ng mga katulong sa villa, kaya hindi na nila ito pinigilan na pumasok sa villa at gumamit ng kusina. Dati, nakaugalian na ni Evelyn ang pumunta para ipaghanda sila ng tanghalian. Bukod dito, maaari siyang pumasok at lumabas ng villa tulad ng gusto niya bago ito, at walang sinabi si Waylan tungkol doon. Biglang bumaba si Cameron mula sa mga bisig ni Waylan. Nagkataon lang na nagugutom din ako, at medyo naabala ako sa katotohanang kailangan kong magluto ng tanghalian, kaya bakit hindi tayo kumain ng sabay? Kumunat ang noo ni Waylan, ngunit naglakad na si Cameron sa hapagkainan at sinulyapan ang lunchbox sa mesa. Masarap ang luto nito, susubukan ko. Nang makitang talagang pinulot ni Cameron ang pagkain at kinuha ito ng kaunti, napaawang ang labi ni Evelyn. Malinaw kong inihanda ito para kay Willie. Hindi ikaw. Tumingin siya kay Waylan. Willie, pagkatapos ay maghahanda ako ng isa pang set para sa iyo. Tumanggi si Waylan. Salamat pero hindi na kailangan yon. Hindi ako nagugutom. Hinawakan ni Cameron ang sandwich sa kanyang mga kamay, lumapit kay Waylan, at hinawakan ito sa tabi mismo ng kanyang bibig nang nakangiti. At least subukan mo. Pagkatapos ng lahat, ginugol ni Miss Woods ang lahat ng kanyang oras sa pagluluto sa iyo ng tanghalian. Nawala nang masabi si Waylan. Seryoso ba siya? Isang napakatamis na ngiti ang ibinigay ni Cameron. Kagat lang. Medyo hindi komportable si Evelyn nang makitang kinain ni Waylan ang pinakain sa kanya ni Cameron ngunit tumanggi siyang kumain ng tanghalian nang mag-alok itong gumawa ng dagdag na bahagi para sa kanya. Kumurap si Cameron, paano na? Masarap ba? Walang pakialam siyang sumagot, hindi ba pare-pareho ang lahat ng sandwich? Parehas sila ng lasa, di ba? Hindi na nakatiis si Evelyn. Ibinaba niya ang tingin at lumabas ng villa. Kung ganoon ay alis muna ako. Ibinaba niya ang kanyang apron at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ni Waylan. Naisip niyang may sasabihin si Waylan sa kanya, kaya napalingon siya ng nakangiti. Anong problema? Hindi mo na kailangang pumunta para magluto ng tanghalian sa hinaharap. May mga katulong tayo dito. Nang marinig niyang binigkas niya ang mga salitang iyon, namangha si Evelyn. Ibig sabihin ba nito ay pinagbabawalan na akong pumunta dito? Umakyat na si Waylan kasama si Cameron. Itinulak ni Waylan si Cameron sa dingding sa kwarto at niluwagan ang kwelyo nito. Masarap ba? Kinuha ni Cameron ang huling kagat ng sandwich at nilunok ito. Ayos lang. Medyo tuyo lang. Pinunasan niya ang mantsa ng sauce sa gilid ng lobby niya gamit ang mga daliri niya. Kumusta ka na masama? Tumingin sa kanya si Cameron at ngumiti. Paano ako ang masama sa ating dalawa? Siya ay nagtrabaho ng husto upang lutuin ka ng tanghalian, at ang tanging nasabi mo sa kanya ay, salamat, ngunit hindi na kailangan iyon. Hindi ako nagugutom. Gayunpaman, nang hilingin kong tikman ito, kinain mo kaagad ito ng walang pag-aalinlangan. Mas masama ka sa akin. Ginaya siya ni Cameron ng maayos, at napatawa siya nito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan siya. Pagkain kasi iyon na binigay sa akin ng asawa ko, kaya ang pagkain ko lang ang tamang gawin. Kabanata 2638. Wayne, napasandal si Cameron sa dingding, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga balikat, habang binuhat siya ni Waylan. Isang butil ng pawis ang tumulo mula sa tungkin ng kanyang ilong at tumigil sa dulo ng kanyang ilong. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Waylan sa isang tawag sa telepono. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang caller ID. Si Evelyn iyon. Kumunat ang noo niya at sinagot ang tawag. Gabi na kasi. Anong problema? Willie, iligtas mo ako pakiusap bitawan mo ako. Sumigaw si Evelyn para humingi ng tulong mula sa kabilang dulo ng tawag, at maririnig mula sa likuran ng ilan pang boses ng mga lalaki. Kumunat ang noo ni Waylan. Nasaan ka? Buho, nasa 6th alley ako. Willie, halika na dali. Pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Nagising si Cameron sa sandaling iyon, idinilat ang kanyang mga mata, at tulalang nagtanong, sino ito? Yumuko si Waylan at hinalikan siya sa noo. Si Evelyn naman, tila siya ay nahuli sa gitna ng ilang gulo. Kailangan kong kumuha ng makakalapit sa kanya. Pagkasabi noon ay tinawagan niya si Damon, ngunit walang sumasagot sa tawag. Nawala ang lahat ng antok ni Cameron at naupo sa kama. Huwag nang hintayin ang tugon ng sinuman. Ang pagligtas sa kanya ang pinakamahalagang bagay ngayon. Sasamahan kita.
Napangiti si Waylan. Okay, sa kabilang dulo ng nakaraang tawag sa telepono, sa 6th Alley. Inabot ni Evelyn ang isang debit card sa isa sa mga lalaki. Kapag dumating siya, hostage mo ako at siguraduhin mukhang makatotohanan. Dapat hiwain mo rin ako ng kutsilyo, naiintindihan mo ba? Kinuha ng lalaki ang card at sinulyapan ng magandang babaeng nakatayo sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na ganito kay ama ng babaeng ito. Inalok pa niya ang mga ito ng ganoong kataas na sahod para lang makasama sila sa kanyang drama. Ang babaeng ito ay talagang walang awa, napakalupit na gagawin niya ang ganoong bagay sa kanyang sarili. Gayunpaman, hanggat babayaran niya ang mga ito, natural lamang sa mga lalaking iyon na makipaglaro sa kanya ng maluwag sa loob. Siyempre, tiyak na gagawin namin ang iniutos. Mahigpit na kinuyam ni Evelyn ang kanyang telepono. Easy Willie will surely come to my rescue since may nangyari sa akin, gaya ng gagawin niya nung nabully ako nung college. Basta dumating si Willie para iligtas ako at makitang nasugatan ako, tiyak na dadalhin niya ako sa ospital. At kapag nangyari iyon, magagawa kong samantalahin ang aking pinsala para makatabi siya. Nang marinig ni Evelyn ang tunog ng makina ng sasakyan, alam ni Evelyn na may tao, at agad niyang pinakiusapan ang mga lalaki na magsimulang maglagay ng palabas. Pagbaba ni na Waylan at Cameron sa sasakyan, narinig nila ang sigaw ni Evelyn na nagmumula sa eskinita. Pakiusap, bitawan mo ako. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Please wag mo akong patulan. Tumigil ka. Pinigilan ni Waylan ang mga lalaki. Napalingon sila sa papalapit na lalaki. Sino ka? Isipin ang iyong sariling negosyo. This is none of your business, so fuck off. Willie, nanginginig si Evelyn sa likuran nila na may nakakaawang ekspresyon. Bakit kalokohan sa kanya? Gawin mo lang, at malapit na itong matapos. Nag-walk out si Cameron mula sa likod ni Waylan sa oras na ito, at si Evelyn ay natigilan sa kanyang hitsura. Bakit siya nandito? Walang mahalaga ngayon, gayunpaman. Sinimulan na namin ang dula, at dumating sa puntong ito. Hanggat nasugatan ako, hinding-hindi ako papansinin ni Willie at iiwan ako dito. Hinailan ng lalaki si Evelyn, hinawakan sa buhok, at idinikit sa pisngi niya ang isang punyal. O nandito ka para sa damsel in distress ha? Kung ayaw mong makita ang maganda niyang mukha, pumangit ka, I strongly advise you to just walk away. Parang takot na takot ang ekspresyon ni Evelyn. Willie, go lang. Iwan mo na lang ako. Dito, lumamlam ang mukha ni Waylan, at hindi siya umimik. Kinuha ni Cameron ang isang bato mula sa lupa at inihagis ito sa hangin. Hindi ko na talaga mapapanood ito. Ibinaton niya ang bato sa kanyang kamay patungo sa lalaking ng hostage kay Evelyn. Ang bato ay tumama sa ulo ng lalaki, at ang lalaki ay nahuli at nahulog pa atras. Nagulat ang ibang mga lalaki, kasama na si Evelyn. Biglang kumilos si Cameron sa mga lalaking iyon, napatumba silang lahat sa ilang hakbang lang. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang kumikibo si Waylan. Natigilan si Evelyn. Bakit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng naisip ko? Kabanata 2639. Miss Woods, gusto mo pa bang manatili dito? Lumingon si Cameron kay Evelyn, na natigilan sa kinatatayuan. Ako, noon lang natauhan si Evelyn at mabilis na tumakbo sa tabi ni Waylan. Willie, natakot talaga ako. Salamat sa pagpunta mo para iligtas ako. Walang pakialam na sumagot si Waylan, ang nagligtas sa iyo ay si Cameron. Siya ang dapat mong pasalamatan. Nabulunan si Evelyn sa sarili niyang mga salita, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ni Cameron at atubiling sinabi, salamat. Lumapit si Cameron sa kanilang dalawa. Bahala ka, itong mga bastos, ipapasa na lang natin sa pulis. Hindi, kinabahan agad si Evelyn. Kung ibibigay nila sa pulis, malalaman ako. Nang makita ang kaina-hinalang mga tingin ni na Cameron at Waylan, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi naman sila nagdulot ng anumang pinsala sa akin, at nailigtas mo rin ako, kaya kalimutan na lang natin ito. Anyway, hindi na sila mangangahas na gawin ulit iyon. Ngumisi si Cameron, gawin mo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kotse. Aalis na rin sana si Waylan, pero pinigilan siya ni Evelyn. Willie, pwede mo ba akong pauwiin? Natatakot ako. Inalis ni Waylan ang kamay niya sa braso niya. Ibabalik ka ng driver. At kung makatagpo ka muli ng ganoong insidente sa hinaharap, tumawag lamang sa pulisya. Nang makita ni Evelyn ang kanyang walang malasakit na saloobin, hindi maiwasang matarante si Evelyn. May na-realize ba siya? Imposible yon.
He's only acting so unconcerned to me because that woman is here. Pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso, mukhang sobrang sama ng loob nang pauwi na sila. Iniunat ni Waylon ang kanyang kamay, hinayla siya sa kanyang mga bisig, at ngumisi. Anong problema ng asawa ko? Hindi ka ba nakakapagtaka na ang isang ordinaryong babae ay natagpo ang mag-isa sa ganoong lugar sa kalagitnaan ng gabi? Hinaplos ni Waylon ang dulo ng kanyang buhok. May sasabihin ka ba tungkol dyan? Lumingon sa kanya si Cameron. Pakiusap, huwag mong sabihin sa akin na nabigo kang matuklasan ang gayong halatang pagkukulang. Pinaikit ni Waylon ang kanyang mga mata at ngumiti. Akala ko sumama ka lang sa akin dahil gusto mong makatipid. Kanya, pinatawag kanya rito para iligtas siya. Paano ako tatayo at manunood? At saka, kaibigan mo siya, kaya ayokong sisihin mo ang sarili mo kapag may nangyari sa kanya. Pagkasabi nun, ngumuso si Cameron. Pero, syempre, hindi ako naniniwala na may nangyari talaga sa kanya. Kapag nangyari ang ganitong insidente, bakit hinahayaan ng mga inflictors ang mga biktima na tumawag para sa tulong at sabihin? Ang iba nasaan sila? Kung kinaladkad lang nila siya sa eskinita dahil gusto nilang kumita ng dagdag na pera, dinala na lang sana nila siya sa isang bangko at kinuha ang lahat ng pera niya. Kung gusto nila siyang halayin sa halip, ilang rapist ang maghihintay hanggang sa dumating kami upang iligtas siya. Nagtagal kami bago makarating doon. Nagkaroon man ng pagkakataon si Evelyn na humingi ng tulong, halos matapos na ang lahat pagdating namin sa pinangyarihan. Ano pa, safe and sound si Evelyn pagdating namin. Bukod sa pagiging hostage, wala man lang siyang kalmo sa kanya. Masyadong peke yan. Sa karagdagan, ayaw niyang tumawag kami ng pulis. Obvious naman na ayaw niyang mahulog ang mga lalaking iyon sa kamay ng mga pulis. Iyan ay napakalaking kapintasan. Tanging isang bulag at pipi lamang ang hindi nakakakita nito. Niyakap siya ni Waylon sa kanyang mga bisig. Mukhang napakatalino ng asawa ko. Napatingin si Cameron sa kanya. Alam mo ba talaga na peke ang lahat? Nag-aalinlangan na ako nang tawagan niya ako, ngunit kailangan kong pumunta at suriin ito mismo para sa kapakanan ng kaligtasan. Parang madilim ang tingin ni Waylon. Kung nakikita mo, paanong hindi ko? Pero hindi ko talaga akalain na mapupunta siya sa ganoong paraan ng pambata. Matapos makumpirma na si Evelyn ang nagdidirekta ng buong scheme at siya mismo ang naglalaro nito, talagang nadismaya si Waylon. Tinanggihan ko siya noong nakaraan, kaya walang saysay kahit na anong gawin niya. Ngunit kung isipin na siya talaga ay bamaling sa pamamaraang ito ay nagpapakita na siya ay napakawalang muwang. Nag-cross arms si Cameron. Mukhang hindi ka bibitawan ng bell from your college. Anyway, this is all your business, kaya wala na akong gagawin sa future. Kabanata 2640. Hinalikan ni Waylon si Cameron sa pisngi. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Kinabukasan, pumunta si Damon sa villa para hanapin si Waylon. Tinanong siya ni Waylon kung bakit hindi niya sinasagot ang tawag niya kagabi, at natigilan si Damon sa tanong niya. Nawala yung phone ko kagabi. Itinaas ni Waylon ang kanyang tingin at tinitigan siya. Nawala mo? Oo, inimbitahan ako ni Miss Wood sa isang bar para uminom kagabi. At medyo gabi na nang matapos kaming uminom, kaya pinabalik ko siya at nalaman kong nawala ang cellphone ko pagkatapos noon. Humigop ng kape si Waylon. Kung ikaw ang nagpabalik sa kanya, sinigurado mo bang ligtas siyang nakauwi? Tumango si Damon. Oo, umalis na lang ako nang makita ko siyang pumasok sa bahay ng sarili kong mga mata. Anong mali? Ibinaba ni Waylon ang tasa ng kape at ngumiti. Tumawag siya sa akin kagabi at sinabi sa akin na nakasagasa siya ng ilang magnanakaw sa 6th Alley. Nagulat si Damon. Paano ito posible? Pinauwi ko na siya. Hindi kaya lumabas na naman siya kagabi. At okay na ba siya ngayon? Ayos lang. Pumunta kami ni Cam doon at niresolba ang isyo. Dahan-daang bumangon si Waylon at pumunta sa bintana. Siya nga pala, huwag na lang siyang pumunta sa villa ng ganoon casual sa future. May asawa na ako ngayon, at ayokong magkamali ang asawa ko. Natigilan si Damon ng ilang segundo bago tumango. Sige, ipapaalam ko sa kanya. Umalis si Damon sa villa at nagkataong nasagasaan niya si Evelyn habang papunta siya, at iyon ay nang humakbang si Evelyn at ibinalik ang kanyang telepono sa kanya. Natigilan siya sa kinatatayuan. Bakit nasa iyo ang phone ko? Sorry, hindi ko sinasadyang nakuha ang phone mo kagabi. Lasing na lasing ako at naguguluhan. Kinuha ni Damon ang telepono sa kanya at nakangiting tumugon, okay lang. Salamat sa personal mong pagdadala nito sa akin.
Pagkatapos niyang sabihin iyon ay may naalala siya. Nga pala, lumabas ka na naman kagabi. Sinabi ni Master Wayne na nakatagpo ka ng ilang mga thug. Alam ni Evelyn na tiyak na sasabihin ni Waylon kay Damon ang pangyayari, at nakaisip na siya ng paliwanag. Oo, may nakita akong ekstrang cellphone sa handbag ko pag uwi ko kagabi, kaya naisip kong nadala ko ang sa iyo nang hindi sinasadya. Binalak kong ibalik ito sa iyo. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganoong pangyayari. Nagbigay si Evelyn ng matinding takot. Kung hindi dahil kay Willie, natatakot ako na sana. Natigilan si Damon, parang hindi niya inaasahan na lalabas na naman siya dahil gusto niyang ibalik ang cellphone niya, at malamang na iyon ang naging target niya sa mga halimaw na iyon. Miss Woods, hindi mo na kailangang gawin ito sa susunod. Delikado ang lumabas sa gabi, pero salamat pa rin. Nang makitang naniwala si Damon sa kanyang mga sinabi, sumang-ayon siya sa salita, kaya nagtanong siya muli, may sinabi pa ba si Willie sa iyo? Medyo nahiya si Damon nang may naisip siyang iba. Miss Woods, sinabi rin ni Master Wayne na hindi ka dapat bumisita sa villa ng madalas gaya ng ginawa mo noon simula ngayon. Yan kasi, may asawa na siya ngayon at nababahala sa iniisip ng asawa. Hindi mo na kailangang mag-overthink. Inalo siya ni Damon saglit bago siya umalis. Tumayo si Evelyn, nagtataka, at lumabo ang ekspresyon ng kanyang mukha. Paano naging ganito? Sa Yar Amor, sa punong tanggapan ng Tom's Film. Pinag-uusapan ni Freya, Norman, isang Slovakian director, at iba pang staff ng crew ang casting ng pelikula. Si Donnie ay isa ring maimpluwensyang tauhan sa Dollywood, at nakadirekta siya ng maraming outstanding at award-winning na suspense blockbuster tulad ng The Horrific Lover, Signals, at The Maid. Ito ang lahat ng kanyang mga obra maestra. Ang pelikulang Signals ay kinurunahan bilang pinakamahusay na pelikula sa maraming mga rehiyong nagsasalita ng Slovakian noon, at ang mga aktor na nakuha ay pawang Slovakian. Ang pelikulang ito rin ang pelikulang opisyal na naghanda ng landas patungo sa internasyonal na industriya ng pelikula para sa Helios Boucher. Matapos isumite ang mga materyales, nakikipag-chat si Norman kay Donnie. Pagkaraan ng ilang oras, inanunsyo ni Donnie, kung walang ibang kailangang ilagay, iminumungkahi ko na i-film ang proyektong ito sa port area ng Slakova, na mas makakatulong na may sama ang aming cast sa background ng script.